Kalahati pa lang po sa target na bilang ng mga biktima po ng kalamidad ang nabibigyan ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development. Sa harap po nito, target naman ng DSWD na magtayo ng production hub ng mga family food packs sa Region 5 para hindi naantala po at mas bumilis ang pamamahagi ng ayuda. Karagdagang detalye live mula kay Vic Samantha. Vic. Ali, kung mayroong ahensya ng gobyerno na isa sa pinakaabala sa mga pagkakataong ito, yan ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil patuloy ang kanilang ginagawang pagbibigay ng ayuda at tulong sa mga pamilyang sinalanta ng magkakasunod na bagyong Christine, Leon at ang kasalukuyang nananalasa ngayon na bagyong Marce. Umaabot na sa 1,242,448 na family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 38,737 na non-food items at 21,660,000 pesos na assistance to individual in crisis situation o AX at ayuda sa kapos ang kita program o AKAP sa mga biktima ng magkakasunod na bagyong Christine, Leon at Marce. Sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, ng mga napagkalooban ng tulong mula sa DSWD ay mga biktima ng kalamidad sa Bicol, Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos Region, National Capital Region o NCR, Mimaropa, Car, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga, Davao Region, Central Visayas at BARM. Now, bilang paghahanda po sa Bagyong Marce at sa mga ano pa pong mga extreme weather events, nais po nating ibahagi na ongoing yung production ng family food packs sa ating National Resource Operations Center, gayon din po sa Visayas Disaster Response Center. At sa kasalukuyan, ang national stockpile ng DSWD ay nasa mahigit 1.3 million na mga food packs. Gayon din po, meron din po tayong mga naka-preposition sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ayon kay Dumlao, umabot na sa 2.4 million family o katumbas ng 9.3 million individuals ang naapektuhan ng bagyong Christine, Leon at Marce. At sa kasalukuyan ay mayroon pang 44,000 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation centers na dinaanan ng magkakasunod na tatlong bagyo. Inihayag ni Dumlao dahil sa pagkaantala ng resupply ng mga relief goods ng DSWD dahil sa matinding pagbaha, pinag-aaralan na ng DSWD na magtayo ng production hub ng mga family food packs sa Region 5. Hindi lamang po galing sa National Resource Operations Center yung pong karagdagang mga food packs that replenished yung pong stockpiles ng aming pong Region 5. Meron din pong nanggaling from the Visayas Disaster Response Center dito po sa Cebu. So, in both ways, meron pong parallel na replenishment. Tiniyak ni Dumlao na mayroong 107.9 million pesos na standby funds ang DSWD at 1.3 million na standby family food packs na anumang sandali ay magagamit pa para tulungan ang mga apektado ng kalamidad sa bansa. Alisa ngayon ay sinabi ng DSWD na mayroon pang sapat na pondo ang ahensya dahil mayroong standing order ang Palasyo ng Malacanang sa Department of Budget and Management o DBM na agad na magkaroon ng replenishment o kaya ay supplemental budget ang DSWD sakaling maubos ang mga quick response fund na ginagamit bilang pangtugon ng gobyerno sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa bansa. Balik sa inyo, Ali. Vic, yung mga family food packs na yan, kasi bigas, corned beef, tuna, hindi ba? Naulinigan ko dati, may ulat, ang sabi, naghahanda sila na bigyan ng mas masustansyang pagkain itong mga ating mga nasa evacuation centers, no? Na mga evacuee, meron silang ready to eat meals na sana mga Nutriban,
mga ready to eat na mga iron fortified yung bigas, ano? At saka meron silang mga kalabasa na pancit canton. Ano nangyari doon sa plano na yon? Tuloy-tuloy pa rin yun, Ali. Sabi ni Assistant Secretary Dumlao, kapag na-clear yung area pagdaan ng kalamidad, yung kanilang mga mobile kitchen ay nandoon sa mga lugar, partikular sa mga evacuation centers na nagbibigay ng tinatawag na hot meals para mainitan ng sikmura nitong ating mga kababayan na napektuhan ng kalamidad, Ali. Oo nga, kasi nagiging madalas at saka minsan pamatagalan na para yung mga bata hindi rin magkasakit, ano, at lumakas yung kanilang resistensya. Maraming salamat, Vic Sumintak. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.